Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Adelaida Magin. Sabi niya, now he playing innocent that he didn't know what happened, why these reactions or grievances from Kimpo fans. Wow! May dementia o senile na kaya childish act with his age na naman at that doesn't know right from wrong. No excuses, the damage has been done. Intentionally pinahiya ang lady host by the guest. So agree po ako sa inyong komento, Ginang Adelaida Magin, playing innocent, no, para hindi po mapatikos. So wag niyang ina-underestimate ang power ng mga fans ni Kim Chu or ng fans na Kim Pao, 'di ba? Dahil tayo nakikita natin talaga yung pagkakamali po na ginagawa ng kahit sino man, kahit hindi siya mga kakimpaw, kahit sino. Kasi ang mga Kimpaw fans, mapagmatiyag po yan, mapanuri syempre, matalas ang isipan. Kaya kung lolokohin at magpapalusot lang siya, itatawanan lang siya ng mga Kimpaw fans, and also hindi siya paniniwalaan. Alam kasi ng mga Kimpaw fans pag nagsisinungaling or hindi ang isang tao or nagpapalusot, di po ba? But anyway, hayaan na natin yang si Echo mga kakimpaw, hayaan na natin siya. Okay? Para wala na tayong pag-usapan tungkol sa kanya. So maraming salamat sa komento, Gina Adelaida Magin. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Remy Ramos. Sabi niya siguro, we should stop talking about this echo incident. The more we talk about it, the more people get curious and interests are generated. So if we decide not to watch the movie, then we do not watch. Give it a rest and let the incident die on its own. Excuse to Ann Curtis kasi nadamay siya. P.S. If Echo cannot remember what he did wrong, perhaps he can go over the video and see for himself. But for us Kimpaw fans, let us not let them ride on our publicity. Let's not give them the push for their movie. Yes, mga kakimpa, wag na po nating pag-usapan ang tungkol dito kay Echo. Kasi the more na pinag-uusapan natin mga kakimpaw, the more na mas marami pong nako-curious tungkol sa issue na ginawa niya kay Chinita Princess. Kaya sana ito na po yung huli at una na magbabasa ako ng tungkol dito kay Echo. So maraming salamat sa komento, Remy Ramos, God bless po, and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol dito sa world tour ni Kim and Paula Avellino. So ano-ano ba yung mga bansa po at lugar na pupuntahan nila na siyang inanunsyo po kanina during MediaCon. So by April 24, Redwood City po yan. Please save the date. April 26, Anaheim. May 1, Edmonton. May 3, Toronto. So, yan po yung mga lugar. And the venue and ticket mga kakimpaw are coming out soon. Abangan nyo na lamang daw po yan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa nakita ko nga po na prepare ng isang fans club for Kim and Paula Avellino or sa MediaCon na nangyari po kanina. So, ang Kim Chu Global mga kakimpaw ay nagpa-cater po sa location ng MediaCon kanina. Nakita nga natin doon yung pa-cake po nila for Kim
na may 20th anniversary kay Kim Chu. Ayan po yung cake mga kakimpaw. Ipapakita ko na lamang sa inyo. And ito po yung mga foods na pinakater nila kanina. Sobrang nag-effort sila mga kakimpaw para po ma-celebrate ang 20th anniversary ni Chinita Princess kasabay po ng MediaCon. Sobrang nagpapasalamat ako sa Kim Chu Global dahil talaga namang lagi silang may pasabog for Chinita Princess. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa nangyari po sa MediaCon kanina na kung saan maging si Paolo hindi po napigilan ang sariling mapareact sa nangyari kay Chinita Princess nang ito ay masaktan during shooting po ng eksena nila sa Di Alibay. So si Samuel B kasi mga kakimpaw, may eksena sila ni Chinita Princess na talaga namang nasaktan po si Kim Chu sa likuran dahil natamaan po siya ng pinto na nara. Alam naman natin ang nara na pintuan, makapal, matigas, and also mabigat. Yun po yung tumama kay Chinita Princess. And habang kinukwento nga po yan ni Samuel B, tinitingnan ko po yung mukha ni Paula Avellino, yung reaction niya, hindi po siya nagsasmile, bagos parang inaalala niya po yung nangyari kay Kim Chu na parang siya yung nasaktan mga kakimpaw. Makikita mo sa mukha ni Paula Avellino, mararamdaman mo sa kanya na talaga namang ayaw niya pong nasasaktan si Kim Chu at pinoprotektahan niya talaga si Kim. In short, ayaw niya po nasasaktan si Chinita Princess. Kaya hindi na po nakapagtimpi si Paolo. Sumagot na siya or sumabat na siya sa kwento ni Samuel V. Sabi niya kay Samuel V, bakit daw nakakasakit ng hindi alam si Sam? Parang hindi mo alam nakakasakit ka na. And right after po ng pagkasabi na yan ni Paula Avellino, sigawan yung mga tao sa MediaCon na kung baga alam din nila na ayaw pong nasasaktan si Kim Chu nitong si Paolo Avellino. Kaya naman pala ganun yung itsura ni Paolo kanina kasi maging siya mga kakimpaw apektado sa nangyari kay Kim. So, ngayon ko lang nalaman na meron palang insidenteng nangyaring ganito na natamaan po si Kim Chu ng pintuan. Sobrang sakit daw nun mga kakimpaw. At sa pagkakadescribe nga po ni Samuel V, parang nakikinita-kinita ko yung mukha ni Kim Chu na talagang hindi maipinta yung mukha habang dinadamdam yung sakit na yun. Siguro si Paula Avellino yung unang tumulong sa kanya mga kakimpaw nang nangyari yun. Ramdam ko rin yung inis ni Paolo and siyempre yung concern, yung care niya kay Chinita Princess. At eto nga po yung ibang mga komento ng Kim Pao fans. Sabi sa inyo, di niya pwedeng salingin at ang bumangga, giba. Then may nag-reply na may eksena dyan sis, tinago ni Kim ang mic ni Paolo para di na mag-side comment. Napanood ko buo yan kanina. Friends naman daw, walang issue mga kasi especially Pao and Sam kaso, nag-react si Pao kasi nasaktan babe niya normal yun no. So yes mga kakimpaw, talagang ako din napanood ko po ng buo yung live, nakita ko yung reaction ni Paolo at parang siya talaga yung nasasaktan ng sobra kaysa kay Chinita Princess. Ganyan niya po kamahal si Kim Chu. So kayo ba mga kakimpaw, ano po ang masasabi ninyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.